bahagi ng ating munting pamilya dito sa mundo ang hindi natin maipaliwanag. Isa na rito ang tanong ng kalungkutan. Kung bakit sa kabila ng ating paniniwala na magiging masaya na tayo habang buhay, meron at meron pa rin talaga harap at panaginip. Dear Mama Mia, ito naman po ako. Nag-gym din ako. Kaya naman ang sabi ng iba ay hashtag body goals daw ako para sa lahat. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman ako ganito dati. Nung high school ay tabain po akong lalaki. Kaya sa edad ko noon na 14 years old ay tumitimbang na po ako ng halos 80 kilos lang po sa ngiti at patawa-tawa. Dinadaan ko na lang po sa ganong kanya. Ayoko na kasi. Yung iba naman, kung mga kaklaseng lalaki, ay puro lakwat siya lang ang alam. Hindi naman alam kung pangkatawan ko. Pero hindi rin naman ako gwapo, Mama Mia, ha? Sadyang pinakamalaking insecurity ko lang talaga ang aking pangangatawan. Kaya naman, Mama Mia, ang sabi ko sa sarili ko, hindi na lang ako magkakagusto sa babae nang sa ganon ay mabawas-bawasan man lang ang sakit na dinadala ko. Pero hindi po ganun. Third year high school ako noon, Mama Mia, nung una ko siyang makilala. Itago natin siya sa pangalang J.Ann. Bagong transfer po si J.Ann sa school namin. Pero dun po siya sa kabilang section at hindi po kami nagkaklase. Nakilala ko po siya, Mama Mia, nung minsan na pumunta kami ng kantin kasama ng mga kaibigan at kaklase ko. Napakaganda niya. Napakamahihin ng kanyang dating. Hindi ko alam, pero para po ako itinuro na kandila ay nagandahan talaga sa kanya. Nakita namin, nakasama niya yung dati naming kaklase na babae. Parang close sila agad. Kaya naman, Mama Mia, yung iba kong mga kaklase, dahil nga sila yung tinatawag na mga heartthrob ng eskwelahan namin, ay mga kaklase ko pala dati, ingat ka sa mga yan, ha? Kasi ang titilig sa chicks ng mga yan, sabi niya. Isa-isa niya kaming pinakilala. Mama Mia, nakangiti naman siya sa amin lahat. Pero hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko nung ako na ang kanyang ninitian. Nung makaalis na sila ay hindi pa rin maalis-alis, tsaka nilapitan nila ako. Uy, taba, ano yun? Anong nila? Ano yun? Si J.Ann, bakit lapit na lapit sa'yo? Hindi ko alam eh. Lahat ba ka na? Ako ang type ni J.Ann. Sabi nga naman ng iba, beauty is in the eye of the beholder. Kaya wala sa katawan, wala sa... Dahil lagi na lang niya akong nilalapitan sa tuwing mag-isa ako sa gym. At wala nga nung naging close kami ni J.Ann, Mama Mia, ay hindi na ako tinantanan ng mga kaklase kong lalaki. Lagi nila, inaya ako ni J.Ann na mag-snacks pagkatapos ng klase. Bakit hindi ba? Pero pumayag pa rin ako na mag-snacks kami. Kaya lang hindi ako pumayag sa gusto niya na ilibre niya ako. Ako ang manilibre sa'yo, no? Kaya yung lalaki tapos nakakahiya pag ako'y pihan ako na magkita na lang kami mamaya at umalis na siya nang hindi man lang ako nakakasagot. Pagkatapos nga ng klase ay gulat na gulat yung dalawang lahat sa inyo na sinabi ni J.Ann sa akin ako. Akala ko kayo ka, kaya hindi mo sinabi. Pero kasi grabe ka naman yung ayos na lang. Pilit ko dapat yung mag-brush pa loob.